These 3 Catholic priests were executed in one of the most painful ways possible, but little did they know, their death would stir up an even bigger and deadlier event. In 1872, a mutiny happened in Cavite, where the Filipino troops and workers called for a better treatment and recognition of their rights. However, the Spaniards quickly put down the mutiny and arrested several people, including 3 highly respected Filipino Catholic priests, Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, collectively known as the Gomburza. The 3 were accused of leading the mutiny and were executed by the Garot or Garote that same year. While their execution was meant to silence the Filipinos, it ironically backfired and strengthened their anger and desire for change. The deaths of the Gomburza, among many others, would serve as a catalyst for nationalism, eventually leading up to the Philippine Revolution in 1896. Magandang hapon sa lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Bago tayo magsimula, nais namin ipaalala na ang ating layunin ay magkaroon ng malayang talakayan at pagbabahagi ng mga ideya. Kaya mangyaring maging bukas sa iba't ibang pananaw at magalang sa bawat isa. Maaari ninyong ibahagi ang inyong mga ideya o ang mga nakalap niyo mula sa internet tungkol sa pag-aalsa sa Cavite. Ang pag-aalsa sa Cavite o Cavite Mutiny sa Ingles na aking nabasa mula kay Almario ay isang pag-aalsa noong 1872 ng mga Filipinong sundalo at obrero sa arsenal sa Cavite. Nagsimula ito dahil sa hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga Pilipinong sundalo at ng mga Espanyol na opisyal. Ang mga Pilipinong sundalo ay nagrereklamo sa kanilang mababang sahod at sa diskriminasyon na kanilang nararanasan. Salamat, Trixie. Ikaw, Warren, ano ang masasabi mo tungkol sa mga pangyayaring naganap sa panahon ng pag-aalsa? Ang pag-aalsa ay nagsimula noong Enero 20, 1872. Ang mga Pilipinong sundalo ay nag-atake sa mga kampo ng mga Espanyol at sa mga simbahan. Ang pag-aalsa ay mabilis na napigilan ng mga Espanyol. Maraming mga Pilipino ay namatay o na-aresto. Ang mga praile ay may malaking impluwensya sa pamahalaan ng Espanya sa Pilipinas. Ang kanilang papel sa pag-aalsa sa Cavite ay isang mahalagang paksa na maaari rin nating talakayin. Paano kaya nagkaroon ng malaking impluwensya ang mga praile sa buhay ng mga Pilipino noong panahong iyon? Ang mga praile ay may malaking impluwensya sa pamahalaan ng Espanya sa Pilipinas noong panahong iyon. Ang kanilang papel sa pag-aalsa sa Cavite ay mahalaga dahil sila ay nakikita bilang mga kinatawan ng simbahan at ng Espanya. Maraming mga Pilipino nagagalit sa mga praile dahil sa kanilang sa pang-aabuso at diskriminasyon. Ang mga praile ay nakikita rin bilang isang simbolo ng kolonyalismo at pang-aapi. Sa palagay ninyo, ano pa kaya ang mga naging dahilan ng pag-aalsa sa Cavite? Maraming mga bagay ang nagudyok. Maraming mga dahilan ang nagudyok sa pag-aalsa sa Cavite. Ang mga sundalong Pilipino ay nagrereklamo sa kanilang mababang sahod, diskriminasyon at pagpapataw ng buwis sa kanila. At pinatutuhanan ito ng nabasa ko na ayon kay Jose Montero y Vidal na nagsasaad na ang pag-aaral sa Cavite ay bunga ng hindi makatarungang pagpapataw ni Gobernador General Rafael de Icverzo ng personal na buwis sa mga manggagawa at kawal na dati naman ay hindi nila sklaw. Kung titignan naman talaga, hindi ito tama at makatarungan at malinaw na ito ay isang diskriminasyon. Sa puntong ito, ang pangyayari ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging mulat sa mga isyu ng katarungan, pagkakabantay-pantay at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Ito rin ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at kolektibong pagkilos para sa pagbabago at pagtatanggol sa karapatan ng mga mamamayan laban sa mga uri ng pang-aabuso at diskriminasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsusuri sa mga pangyayaring tulad ng pag-aalsa sa Cavite, tayo ay nagkakaroon ng mga malalim na kalaman sa kasaysayan at mga isyu ng lipunan. Ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magkaroon ng mas malawak na kaisipan at pag-unlad ng kamalayan sa mga hamon at aral na dala ng nakaraan upang gabayan tayo sa pagpili ng tamang hakbang para sa hinaharap. Maging ang mga praile ay naging dahilan din ng pag-aalsa dahil ang mga praile ay kilala sa kanilang pang-aabuso at diskriminasyon sa mga Pilipino.
Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan upang samantalahin ang mga tao at magkampang ng kaliman. Sa tingin ko, isa rin sa mga dahilan ay ang pagkontrol ng mga praile sa edukasyon sa Pilipinas. Ginamit kasi nila yung edukasyon para laganap din ang kanilang religiyon at turuan ang mga Pilipino maging masunurin sa mga Espanyol. Nung mapalaganap na nga rin nila yung Kristyanismo sa Pilipinas, ginamit nila ito upang kontrolin ang mga tao at upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Sa tingin ko, ang punot dulo ng pagsimula ng pag-aalsa ay dahil sa hindi patas na pagtrato ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ang mga Pilipinong sundalo ay hindi binibigyan ng parehong karapatan at oportunidad tulad ng mga Espanyol. Maging dahil na rin sa galit ng mga Pilipino na nabanggit na nag-iba ang dahilan kung bakit. Ano ang masasabi niyo tungkol sa mga kinahinatnan ng pag-aalsa? Ang pag-aalsa ay nagresulta sa pagbitay sa tatlong paring Pilipino na kinilala bilang Burgosa. Pamilyar ba kayo sa mga paring ito? Ito ay sina Padre Gomez, Padre Burgos, at Padre Zamora. Ang pagpatay sa Burgosa ay nagbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na magkaisa at lumaban para sa kanilang mga karapatan at kalayaan. Ang pag-aalsa ay nagpalakas din ng nasyonalismo sa Pilipinas at nagbigay daan sa paghahanda para sa Revolusyong Pilipino noong 1896. Ayon sa aking nabasa, hindi nagtagumpay ang pag-aalsa. Ano sa tingin niyo ang mga dahilan ng pagkabigo nito? Maaaring ang pag-aalsa ay hindi maayos na organisa at pinamunuan. Walang malinaw na plano at estratehiya upang talunin ang mga Espanyol. Sa palagay ko, hindi lahat ng Pilipino ay sumuporta sa pag-aalsa. Maraming mga Pilipino ang nanatiling tapat sa mga Espanyol. Ang mga Espanyol ay may mas malakas na armas at tubo kaysa sa mga Pilipino. Ako sa palagay ko, may mga Pilipino na nagkanulo sa kanilang mga kasamahan at nagbigay ng impormasyon sa mga Espanyol. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at pagkakahati-hati sa mga Pilipino na nagpahinga sa kanilang paglaban. Magandang puntong inyong inilahat. Ngayon, ano naman ang masasabi ninyo tungkol sa mga epekto ng pag-asa sa Cavite sa pagsibo ng nasyonalismo sa Pilipinas? Ang pag-asa sa Cavite ay nagkaroon ng malaking epekto sa pagsibol ng nasyonalismo sa Pilipinas. Ang pagbitay sa Gomborza ay nagpalakas ng damdamin ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Ang pag-aalsa ay nagpakita rin na ang mga Pilipino ay handang lumaban para sa kanilang kalayaan at karapatan. Ang mga pangyayari sa Cavite ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na magkaisa at pagtrabaho para sa isang malayang Pilipinas. Sa tingin niyo, ano ang mga aral na dapat nating matutunan mula sa pag-aalsa sa Cavite? Ang pag-aalsa sa Cavite ay nagturo sa atin ng mga kahalagahan ng pagkakaisa at paglaban para sa katarungan at ang pagiging handa sa na ipagtanggol ang ating mga karapatan. Ito ay isang mahalagang aral na dapat nating tandaan hanggang ngayon. Sa tingin ko, isa rin sa mga aral na itinuro ng pag-aarsang ito ang pagiging mulat sa mga bagay na nangyayari, na kung saan dito mapagtatanto natin na kung ito ba ay nakakabuti o nagpapaunlad sa sarili at bayan o nakakatapak sa taglay na karapatan. May mga gusto ko ba kayong ibahagi? Sa pagtatapos ng ating talakayan, makikita natin na ang pag-aalsa sa Cavite ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng pagnanais ng mga Pilipino para sa kalayaan at pagbabago. Kahit na hindi ito nagtagumpay, ito ay nagbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na magpatuloy sa pakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan. Salamat sa inyong aktibong pakikilang sa ating talakayan. Ang liwanag ay di maaaring patayin. Ating mga baga ay magliliyab. Nananatiling buhay ang liwanag sa ating mga puso. Pilipino. Mabwisit sila. Bakit ako matatakot magsabi ng totoo? Viva los Filipinos! Mabuhay ang mga Filipino!